Ano ba yung grand entrance na yan? Napagkasunduan namin na darating ka lang kung urgent. Siyempre, nandito ako para sa aking pamangkin. Para dalhan siya ng regalo. Chloe, buntis ka. Mag-ingat ka. Seryoso, mag-ingat ka. Pamangkin? Hindi pa nga natin alam kung lalaki o babae. Kaya nga, dalawa ang dala ko. Hoy, Chloe. Nasaan si Ethan? Malapit ka ng manganak. Bakit wala siya sa tabi mo? Dapat ba nandito siya para sa check-up mo? Abala siya sa trabaho. Kaya ko naman mag-isa. Yan ang punto. High-risk pregnancy mo dahil sa edad mo. Paano kung may mangyari sa daan? Eksakto. Ang trabaho niya ay hindi kasing halaga ng kanyang asawa at mga anak. Bukod pa riyan, kung hindi mo sana tinulungan ng palihim ang kanyang kumpanya, magiging pampubliko kaya ito? Leo, Desidido na si Leo. Naipasa ang proyekto ng pamilya natin sa kumpanya ni Ethan. Sa proyekto natin, ang pamilya Reyes ang magiging bagong yaman sa industriya. Leo, hindi ka nagalit sa akin? Kapatid kita, ang pamilyang ito ay laging nasa likuran mo. 6 na taon na ang nakalipas, nagsisimula pa lang ang karera ni Ethan. Para suportahan ang kanyang startup, tinanggihan ko ang isang promosyon at tinulungan ko ito ng palihim. Ngayong matagumpay na ang kanyang negosyo, panahon na para ipagtapat kung sino talaga ako. Sige, pupunta na ako sa check-up ko. Sasamahan ka namin. Huwag masyadong maingay. Hindi ko pa sinasabi kay Ethan kung sino talaga ako. Hanggang ngayon, hangal ka pa ring umiibig. Oy. Dahan-dahan lang, Chloe. Siya? Kumusta ka na? Masakit pa rin. Normal lang ang madalas na contraction sa huling bahagi ng pagbubuntis, lalo na't high-risk pregnancy ka. Sa susunod, dapat talaga kasama mo ang asawa mo. Abala siya. Kaya ko naman mag-isa. Mahal. Ethan, salamat. Alam kong abala ka. Pero naglaan ka pa rin ng oras para sa appointment ni Molly. Yan lang ang magagawa ko. Isa pang malaking kagat. Ethan, siguro naman may mahalagang bagay siya. Siguro dapat kang bumalik. Wala ang mas mahalaga kaysa sa inyong dalawa. Diba? Ang galing-galing ni tatay. Ay, ang bait-bait naman ng batang yan. Wala ang mas mahalaga kaysa sa inyong dalawa. Ang galing-galing ni tatay. Ethan Reyes. 6 na taon na tayong mag-asawa. Nagkaroon ng mga anak sa'yo. At talagang tinalikuran mo ako? Sabihin mo sa akin, kailangan mo ng kasama sa check-up mo. Dapat kasama mo ang asawa mo. Oh, diba? Delikadong mag-isa ka. Sina? Malapit na ang due date mo. Sa susunod, siguraduhin sasama ang asawa mo. Magkasama kayong pumunta sa check-up. Oo. Dapat narito siya, kasama ko. Pero abala siya. Abala siya sa ibang babae. Masyadong abala para isipin man lang ako o ang sanggol. Pares na dalawa. Hindi mo matatalo yan. Pass, pass, pass. Jessica, Tito Robert, anong ginagawa ninyo dito? Kasi tinawagan ako ng asawa mo para alagaan ka pagkatapos mong manganak noong panahon ko. Kinabukasan ng panganganak ko, nasa bukid na ako't nagtatrabaho. Noong buntis ako, nagtrabaho pa rin ako sa bukid. Tingnan mo yang tulis na tiyan ni Chloe. Tiyak na babae yan. Walang kwenta. Heto, dinala ko itong espesyal na katutubong gamot. Kapag kinain niya ito, siguradong lalaki ang isisilang. Hindi ako kumakain ng lamang loob. May allergy siya. Oy, Kumakain kami lahat niyan, wala sa amin ang may allergy. Ilaga mo to sa kusina, ngayon din. Mabuti yan para sa sanggol. hindi ko yan kakainin. Chloe, nawawala na ba ang isip mo? Alam na alam ko ang ginagawa ko. Sa loob ng 6 na taon, nagpakapagod ako para sa pamilya ninyo nang walang reklamo. Itinuring kitang tunay na kapatid. At ikaw, itinuring mo ba akong kapamilya kahit minsan? Ito ang bahay ko. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Hoy, huwag kang aalis. Hindi pa kami nakakakain. Chloe, kanino ka nagmamalaki? Sasabihin ko sa'yo. Wala ka kundi isang katulong na pinakasalan ng kapatid ko para maglaba at magluto. Mula ulo hanggang paa, lahat ng meron ka ay binayaran ng kapatid ko. Hindi ka nga karapat-dapat sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, ang kapatid ko ay iiwan ka rin anumang araw ngayon. Molly, nasa bahay na kami. Naku, hindi mo naman kailangang magdala ng kahit ano. Sobra naman yan. Ito ang pinakabagong Valenti bag.
Bagay na bagay ito sa'yo, Jessica. Naku, salamat. Tatay, Molly, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Huwag mo siyang tatawaging tatay sa harap niya. Sino sila? Magkaklase sina Bianca Santos at Ethan Reyes. Edukado at mapagbigay siya. Hindi tulad mo. Ano? May mali ba akong sinabi? Mali ba ako? Isang babae lang siya na marunong magluto. Isang walang silbing may bahay. Hindi siya katumbas kahit ng isang daliri ni Bianca Santos. Chloe, huwag kang mag-akala ng mali. Kakauwi ko lang sa bansa. Wala pa akong mahanap na matitirhan. Kapag nakahanap na ako ng lugar, aalis na kami agad. Hindi na kailangan? Dahil gustong-gusto mo naman ito? Sa'yo na ang bahay na ito. At si Ethan, ibinibigay ko silang dalawa sa'yo. Chloe, Sa lahat ng mga taong ito, ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. At ITO, naubos ako tulad ng isang matandang bruha. At ano ang nakuha ko? Chloe. Bitawan mo ako. Chloe, pwedeng tumigil ka sa paggawa ng eksena? Ang kapatid ko ay nagbibiro lang. Bakit malagi kang ganyan? Ganyan ano? Masyadong mababaw? O mapaghiganti, Ethan? Tao lang ako, Ethan. Hindi santo. Asawa kita. At habang buntis ako, pinapapasok mo ang isang babae sa ating tahanan? Naglalambingan siya sa'yo at sa mga hipag ko. Naalala mo ba kung ano ang nararamdaman ko? Pero sa lahat ng mga taong ito, tiis ka naman, di ba? Chloe Garcia, hindi ka karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya Reyes. Jessica, mula ngayon, magkakapamilya na tayo. Tiisin? Kapag hinahamak ako ng kapatid mo, kailangan kong tiisin. Kapag ang ibang bata ay tatawagin kang tatay, kailangan kong tiisin. Pero paano kung isang araw ay sumampa si Bianca Santos sa kama mo? Kailangan ko pa bang tiisin iyon? Tapos na ako sa pagtitiis. Ethan, tapos na tayo. Ginang Garcia, hindi ko hahayaang nakawin mo ang tatay ko. Hindi po, Ginang Garcia. Hindi ko po kayo itinulak. Molly, Hindi ko po kayo itinulak, Ginang Garcia. Molly, sabihin mo kay nanay kung ano ang nangyari. Ayaw ninyo sa akin. Kinuha ninyo ang laruan ko. At tinawag ninyo akong maliit na halimaw. At sinabi niya, ano ang sinabi? sabi ninyo, papayagan ninyo si tatay na hindi na ako muling magugustuhan. Chloe, sobra na iyan. Paano mo masasabi ang ganyang mga bagay sa isang bata? Kasalanan ko ang lahat, Molly. Dahil sa akin, wala kang tatay na magtatanggol sa iyo. Chloe, kailangan mong humingi ng tawad kina Bianca at Molly. Hihingi ako ng tawad. Ethan, asawa mo ako. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? 4 na taong gulang lang siya. Magsisinungaling ba siya? Bata ka lang. Paano ka nagkaganoon kasama? Magsalita ka. Bakit ako magsasalita? Ayaw ko. Ginang Garcia, talaga bang pipilitin ninyo akong aminin iyon? Sinusubukan ba ninyo akong pilitin na magsalita? Ikaw! Tama na. Tama na. Molly, anong nangyari? Ethan, Kung may mangyari man kay Molly, Ayaw ko nang mabuhay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Molly. Ethan, masakit ang tiyan ko. Ikaw ang may kagagawa ng bitag na ito. Tigilan mo ang pagpapanggap na biktima. Tama na. Itigil mo ito. Chloe Garcia. Ito ang lalaking minahal mo sa loob ng 6 na taon. Isang lalaking palaging nagsasabing mahal ka, ngunit hindi nagtitiwala sa iyo. Isang lalaking kayang iwanan ka sa anumang oras. Nanganganak na siya. Tulong. Kailangan ko ng tulong. Nang aasar ka ba sa akin? Huwag kang matakot, Chloe. Nandito ang kapatid mo. Leo, kung may mangyari sa akin, iligtas mo ang anak ko. Iligtas mo ang anak ko.
anuman ang mangyari. Chloe, dadalhin kita sa ospital ngayon din. Pangako ko sa'yo, hindi ko hahayaang may sakit sa'yo. Tara na. Mga kapamilya, maghintay po kayo sa labas. Malala ito? Dumudugo ang ina. Ano? Kritikal ang kalagayan ng ina. Nasa panganib ang buhay niya. Sino sa inyo ang kapamilya? Halika at pirmahan ang kritikal na kondisyon consent form. Ethan, natatakot ako. Ang operasyon ni Molly. Sabihin mo sa akin na walang magiging problema. Huwag kang mag-alala, magiging maayos si Molly. Sino sa inyo ang asawa ng ina? Kailan darating ang asawa niya? Leo, Tulungan mo ako. Pakiusap. Wala pa ring sagot? Patay na ang asawa niya. Ako ang pipirma. Mag-focus ka sa paghinga mo ngayon. Ayos lang, okay ka lang. Chloe. Salamat sa pagsama mo sa akin sa lahat ng mga taong ito. Pakakasalan mo ba ako? Pakiusap? Huminga ka ngayon. bilisan mo. Mag-focus. Mag-focus ka sa paghinga mo ngayon. Mahal, nasaan ka na? Kailangan kong pumunta sa banyo. Abala ako. Inaabala mo ako sa ganito? Ethan Reyes, ang tiyan ko. Ang sakit. Huminga, huminga. Lumalabas na ang ulo. Tama na. Itigil mo ito. Tulak! Tulak pa! Nakikita na namin ang ulo. Nanganganak na siya. Halika, tingnan mo. Isang batang babae, 8 libra, 8 onsa. Malusog na malusog ang sanggol. Siguraduhin mo lang na marami siyang pahinga. Narinig mo ba yung babae sa kabilang kwarto? Yung nasa kabilang kwarto, yung pasyenteng nagngangalang Chloe Garcia. Nagkaroon siya ng malakas na pagdurugo kahapon pagkapanganak. Yung asawa niya, hanggang ngayon hindi pa rin dumarating. Isang babae. Malalaman lamang pagkatapos manganak. Kung lalaki o halimaw ang kanyang napangasawa. Ethan, masakit ang tiyan ko. Ethan, Nars, hinahanap ko yung babaeng dinala dito kahapon. Yung nagdudugo pagkapanganak. Nasaan siya? ang pamilya niya. Ay inilipat siya sa ibang ospital. Pamilya? Si Chloe ay ulila. Anong pamilya? Huwag kang umiyak, Irog. Malapit nang dumating ang mga tito mo para iuwi tayo. Chloe. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat kasama mo sina Bianca at Molly? Paano kung mahulog na naman siya? Chloe. Kailangan bang ganyan ka mang asar? Paano ba dapat ako magsalita? Dapat bang lumuhod ako at magpasalamat sa dakilang siyentista, Ginoong Reyes? Dahil binigyan niya tayo ng karangalan ng kanyang presensya sa kabila ng kanyang abalang schedule? Chloe, hindi ko alam na nanganak ka ng maaga. At kagabi, si Molly ay nasa kritikal na kalagayan din. Pasensya na. Magpapaumanhin ka, tapos sasabihin kong okay lang? At magpapanggap lang tayo na walang nangyari? Ethan, anong nagawa ko sa'yo para tratuhin ng buong pamilya mo ako ng ganito? Tapusin na natin ito. Tigilan mo ang paggulo. Wala kang trabaho. Paano mo palalakihin mag-isa ang isang bata? Sanggol pa lang siya. Hindi siya pwedeng lumaki ng walang ama. Naiintindihan mo ba? Makinig ka, ang anak ko ay may ama. Patay na ang kanyang ama. Ikaw, Umalis ka. Anong problema ng ospital na ito? Kahit aso, basta-basta na lang nakakapasok. sino ka? Chloe, dahil ba sa lalaking ito kaya gusto mo akong iwan? Tama ba? Paulit-ulit mo akong inaakusahan ng pagtataksil, pero ikaw ang may iba na, hindi ba? Gago, bantayan mo ang iyong bibig. Ethan, nasaan ka sa mga prenatal check-up ko? Nahulog ako at muntik nang maagasan. Nasaan ka noon?
Nagdurugo ako ng mga anak at muntik nang mamatay. Nasaan ka noon? Anong karapatan mo para akusahan ako ng pagtataksil? Hanggat hindi tayo naghihiwalay, kailangan mong tiisin ito. Gusto mo man o hindi. Sia, tapusin na natin ngayon din. Anong sinabi mo? Sabihin mo ulit. Sabi ko, tapusin na natin ngayon din. Mula ngayon, ako, si Chloe Garcia, ay wala nang kinalaman sa pamilya Reyes mo. Wala talaga. Mukhang napakahirap ng pinagdaanan niya. Kakapanganak lang niya, naghihiwalayan na agad sila. Sa panahon ng pagpapasuso, hindi pwedeng maghiwalay. Maliban na lang kung ang asawa ang maghahain. Gusto kong maghiwalay tayo. Chloe, umuwi ka na sa akin. Ang nangyari dati, pwede kong palampasin. Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Sige, maghihiwalay tayo. May 30 araw na kulang off period. Chloe, Ethan, ang grupo ng Tugatog ay pumayag ng ibigay sa atin ang research project. Sa atin, sa proyektong ito, magagamot natin ang sakit ni Molly. Ang presyo ng stock ng ating kumpanya ay pwedeng dumoble. Napakagandang balita nito. Gaya ng inaasahan ko, ngayong nawala na ang pabigat na yon, ang ating pamilya ay malapit ng umangat ng husto. Ethan, anong ginagawa mo sa City Hall? Huwag kang magkunwaring walang alam. Anong nilalaro mo, Binibining Santos? Hindi ba't gusto mo lang mang-agaw ng asawa ng iba? Sa'yo na siya ngayon. Ah, may kabit pala. Kaya pala agad-agad siyang naghihiwalay pagkatapos manganak. Mukhang maayos at disente ang lalaki. Pero isa palang tunay na walang hiya. Hindi talaga pwedeng husgahan ang libro sa pabalat nito. Chloe, tigilan mo yan. Chloe Garcia, makinig ka sa akin. Malapit nang yumaman ang kapatid ko. Dahil binigyan mo ang aming pamilya ng anak, maaari pa rin kitang bigyan ng konting paggalang. Paggalang? Kung hindi dahil sa akin, sa tingin mo ba'y makukuha ng kapatid mo ang proyektong yon? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo naman sinasabing ikaw ang nakakuha para kay Ethan ng proyekto sa grupo ng Tugatog, di ba? Akala mo ba'y ikaw pa rin ang tagapagmana ng pamilya Garcia? Paano kung sabihin ko sa'yo na ako ang tagapagmana ng pamilya Garcia? Siguro nawala ka na sa sarili mo mula nang magkaanak ka. Isang babaeng walang mapupuntahan na ilang taon nang nakaasa sa pamilya namin. Isang peste. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na mag-claim na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Garcia. Hanggang sa proyekto ng grupo ng Tugatog ay inangkin mong regalo mo kay Ethan. Chloe, tigilan mo yan. Umuwi ka, nakasama ko. Umuwi? Yung bahay na pinagsasaluhan mo at ni Bianca? Kung gusto mong tapusin ang lahat, anong karapatan mong kunin ang anak ko? Ginoong Reyes, plano mo bang makipag-away sa amin tungkol sa karapatan sa kustodiya? Anak ko yan. Ako ang ama niya. Isa kang dayuhan, at may lakas ka pa ng loob na pag-usapan sa akin ang kustodiya? Ethan Reyes, ano ang gusto mong ipahiwatig? Jessica, huwag mong isipin ng masama. Ikaw at yung ibang lalaki ay napakalapit na. Mahirap hindi magkamali ng akala. Wala namang mabuting nagmumula sa maruming bibig. Maruming isip lang ang nakakakita ng dumi sa lahat ng bagay. Chloe, huwag kang ganyan. Nagpapakasal ang mga tao para maging masaya. Ganon din ang paghihiwalay. Walang nagpapakasal na iniisip na maghihiwalay din sila. Pero kung ang isang pagsasama ay patay na, ang pagputol sa iyong mga pagkalugi ang madaling gawin. Umalis na tayo. Ethan, bakit mo kinukuha ang basura na itinapon ng babaeng walang utang na loob? Napakasama ng swerte. Jessica, asawa ko siya. Hindi ba't hiwalay na kayo? Mali lang ang pagkakaintindi niya tungkol sa relasyon ko kay Bianca. Lilinawin ko sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? May nararamdaman ka pa para kay Chloe? Si Bianca. Tingnan mo si Bianca. Mayaman siya at maganda. Paano siya mas masahol kaysa kay Chloe? Jessica, mali ang pagkakaintindi mo tungkol sa relasyon ko kay Bianca. Nangako ako kay Arthur. Naaalagaan ko ang kanyang asawa at anak. Sino si Arthur? Ang aming pananaliksik ay nagkaroon ng malaking tagumpay. Lahat ay dahil sa iyo, Ethan. Hindi. Tingnan mo, umalis ka! Sirain ang preno. Mag-ingat. Arthur, Ethan, mangyaring alagaan mo si Bianca at Molly para sa akin. Arthur. Ethan, napakabata pa ni Molly. Ayokong malaman ng mga tao na kailangan niyang lumaki ng walang ama. Huwag kang mag-alala. Tara na.
Tara na at bisitahin si Molly. Chloe Garcia, hindi ko hahayaan kailanman na kayo ni Ethan ay magsama ulit. Wala ka. Anong lakas ng loob mong isiping makakalaban mo ako? Maligayang pag-uwi, Binibining Garcia. Ano? Ang lahat ng ito? Ito ay para sa aming minamahal na pamangkin. Sobra naman ito. Siya wala. Nasaan si Leo? Siya? Abala siya sa pagsundo kay Ginoong Santiago na naninirahan sa ibang bansa. Kung hindi dahil sa'yo, hindi hahayaan ni Leo si Ethan Reyes na mamuno sa proyekto ng Grupo ng Tugatog, ng Grupo ng Tugatog. Siyang ka pala, ipagkakaloob pa ba natin ang kontratang ito sa kumpanya ng bioteknolohiya ni Ethan? Mangarap ka. Tinalikuran niya ako. Wala siyang karapatan sa isang kusing mula sa pamilya Garcia. Pero mas masakit ang mawalan ng isang bagay pagkatapos mong makuha ito. Maghintay tayo hanggang sa may malaking karamihan ng tao bago nating ibalita. Wow, tingnan mo ang lugar na ito. Sobrang yaman talaga ng grupo ng Tugatog. Alam mo ba ang narinig ko? Para sa signing ceremony ngayong araw, ang tagapagmana ng pamilya Garcia mismo ang dadalo. Ang tagapagmana ng grupo ng Tugatog, ayon ang isang malaking tao. Sana ang pamilya natin ay magkaroon din ng ganyang kayamanan balang araw. Ethan, tungkol sa ceremony ngayon, nandun din ang tito ko. Nagtatrabaho siya sa grupo ng Tugatog bilang Deputy GM sa isa sa kanilang mga branch. Hihilingin ko sa kanya na ipakilala tayo kina Ginoong Garcia at Binibining Garcia para makilala natin sila. Magaling. Nakikita mo? Talagang may koneksyon ang ating Bianca. May tito siyang may malawak na network na maaasahan. Hindi tulad ni Chloe Garcia. Talagang walang silbi siya. Pabigat lang na pumipigil sa'yo. Sige na, Jessica. Tama na yan. Ano? Mali ba ako? Sinabi ko sa'yo simula pa lang na huwag. Pakasalan ang malas na yun. Sa isang high-class na event tulad nito, hindi siya makakapasok sa pinto kahit kailan. No. Chloe, akin na si Ethan Reyes mula ngayon. Ano pa ba ang mayroon ka para makipagkumpetensya sa akin? Para sa sign ng ceremony na ito, si Binibining Garcia nga ba talaga ang pipirma ng kontrata? Syempre naman. Inanunsyo na ito ng grupo ng Tugatog. Paano ito magiging peke? May narinig akong nawala si Binibining Garcia ng 6 na taon. Walang nakakaalam kung bakit. Kaya bakit siya biglang lalabas sa publiko ngayon? Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa signing ceremony ng proyekto ng grupo ng Tugatog. Mangyaring bigyan natin ng mainit na pagtanggap si Binibining Garcia. Halo? Nakuha ko. Sige. Dumating na si Ginoong Santiago sa lungsod ng Luntiang Tanawin. Chloe, tumawag si Leo. May nangyayari. Sige, kayo na ang sumundo sa kanya. Mauna na ako papasok at maghihintay sa inyo. Pero Huwag kang mag-alala. Dati, tiniis ko ang lahat ng yon dahil mahal ko si Ethan. Pero ngayon, hindi na ako magtitiis ng kahit anong kalokohan para sa kanya. sige, papuntahin ko na lang si Ginoong de la Cruz para hanapin ka mamaya. Pakatagpuin natin si Binibining Garcia. Chloe Garcia. Siya ang tagapagmana ng grupo ng Tugatog. Ganito pala ang itsura ng misteryosong tagapagmana ng pamilya Garcia. Tingnan mo ang dating niya. Talagang isang dalagang galing sa mataas na lipunan. Talagang hindi makakapantay ang ordinaryong tao. Wala siyang iba kundi isang matandang bruha na itinapon ng pamilya Reyes. Huwag nang banggitin ang pagiging tagapagmana ng pamilya Garcia. Hindi siya makakapantay kahit sa isang katulong ng pamilya Garcia. Yvonne, sa tingin mo ba nagsisisi siya sa paghihiwalay nila ni Ethan? Sa pagtatangka niyang pilitin silang magkabalikan sa harap ng lahat? Hindi siya maglalakas loob. Chloe Garcia, huminto ka dyan. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Ito ang seremonya ng paglagda sa kontrata sa pagitan ng grupo ng Tugatog at ng kumpanya ni Ethan. Anong ginagawa dito ng isang laspag na bruha na tulad mo? Matandang bruha? Mukhang alam mo naman pala ang sarili mo, di ba? Ikaw. Chloe, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Hindi ka sumasagot sa mga mensahe ko. Kumusta naman ang ating anak? Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-aalala? Oh, Ginong Reyes, hindi ko alam na
Nag-alala ka man lang tungkol sa anak ko at sa akin. Chloe, sino ka ba para kausapin si Ethan ng ganyan? Sa ganyang ugali mo, inaasahan mong makakabalik kayo ni Ethan. Panaginip lang yan. Sino nagsabing narito ako para makipagbalikan sa kanya? Anong ginagawa mo rito? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Ito ang seremonya ng paglagdas sa kontrata sa pagitan ng grupo ng Tugatog at ng kumpanya ni Ethan. Lahat ng tao rito ay mga mahahalagang tao sa lungsod ng Luntiang Tanawin. Walang lugar dito para sa isang tulad mo. Paano mo nalaman na hindi ako karapat-dapat? Hahaha, nakakatawa yan. Ipapakita ko sa'yo. Lahat ng tao rito ay nakatanggap ng espesyal na imbitasyon. Mula sa grupo ng Tugatog. Ikaw, walang alam na hangal, meron ka ba? Oh, sa totoo lang, wala. Chloe, hindi ito lugar para sa'yo. Umuwi ka na ngayon. Ano man yan, pag-usapan natin bukas. Kung aalis ako, hindi matutuloy ang seremonyang ito. Hahaha, Chloe, huwag mong isipin na dahil ang apelyido mo ay Garcia, ay ikaw na ang tagapagmana ng mga negosyo ng Garcia. Chloe, bantayan mo ang mga salita mo. Ang grupo ng Tugatog ay hindi bagay na dapat nating pag-usapan. Ginoong De La Cruz. Bakit narito si Ginoong De La Cruz? Tiyak na may kinalaman si Bianca para maparito si Ginoong De La Cruz. Para personal na asikasuhin tayo. Pagkatapos ng lahat, si Ethan ang bida ngayong araw. Chloe, iminumungkahi kung umalis ka na. Ngayon na, maghintay ka lang. Kapag nalaman nilang wala kang imbitasyon, maghihintay kang matanggal. Ginoong De La Cruz. Binibining Garcia, dito po. Binibining Garcia, Ginoong De La Cruz. Sigurado ka bang tama ang hinahanap mo? Ang taong hinahanap mo ay tiyak na hinahanap ang aming Ethan. Nandito mismo si Ethan. Ang hinahanap ko ay wala kang pakialam. Binibining Garcia, pakiusap. Ilang araw pa lang mula nang magdiborsyo, may bago na agad si Binibining Garcia. Chloe, ano ang relasyon mo sa kanya? Tumahimik ka. Kailangan mo pa bang itanong? Tiyak na gumamit siya ng madayang paraan para mahuli ito. Ginoong De La Cruz. Tingnan mo siya. Malamang akala niya ay nanalo na siya sa loto. Binibining Garcia. Ikaw at si Ethan ay nasa panahon pa ng pagpapalamig sa diborsyo. Paano mo nagawa? Binibining Santos. Akala mo ba ay katulad mo ang lahat? Hindi mabuhay ng walang lalaki? Ang maruming isip ay laging nakakakita ng dumi. Chloe, paano mo nagawang magkamali ng pag-intindi kay Bianca ng ganyan? Humingi ka ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad? Ginoong Reyes, dapat kang maglaan ng oras para pumunta sa ospital at ipatingin ang iyong mga mata. Chloe, kaya pala kumapit ka na sa isang katulong mula sa grupo ng Tugatog. Anong napakaganda doon. Tama, Binibining Garcia. Ang seremonya ng paglagdas sa kontratang ito ay dinaluhan ng iba't ibang mataas na lipunan. Ang tulad mo, na pumasok ng palihim rito, ay dapat magpakumbaba. Ako ang pumasok ng palihim? Bawat imbitasyong ipinadala ng grupo ng Tugatog ay may listahan ng mga panauhin. Kayong dalawa ay walang nagawang ambag sa larangan ng biyolohiya. Kung may pumasok ng palihim, kayo ang mga iyon. Masamang babae ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nag-aral si Bianca sa prestihiyosong universidad sa ibang bansa. May PhD siya sa biyolohiya, kaya talagang karapat-dapat siya sa kanyang imbitasyon. Talaga? Ganun ba? Ganun ba? Kung gayon, tingnan nating mabuti ang kanilang mga imbitasyon. Chloe, kailangan bang gawin mong masyadong pangit ang sitwasyon? Hindi katulad mo si Bianca. Nag-aral siya sa ibang bansa at ang kanyang pananaliksik ay kinilala sa buong mundo. Para sa pakikipagtulungan na ito sa grupo ng Tugatog, malaki rin ang naitulong niya. Tumulong siya? Binibining Garcia, alam kong hindi mo ako gusto. May kinikilingan ka laban sa akin. Pero kami ay talagang inimbitahan dito. Bakit kailangan mong maging agresibo? Eksakto, Chloe. Huwag mong isipin na dahil nakipag-ugnayan ka sa isang maliit na assistant mula sa grupo ng Tugatog, ay may halaga ka na. Siya? Siya ay wala kundi isang aso para sa grupo ng Tugatog. Sa isang salita lamang mula kay Bianca, maaari niya siyang matanggal kaagad. Chloe, nababaliw ka ba? Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Ano naman kung sinampal kita? Dahil hindi mo alam kung paano kumilos, tuturuan kita ng magandang asal. Chloe, Tumigil ka, Jessica. Tama na. Ethan, sinampal ako nitong masamang babae. Pero ang sinabi mo kanina ay lampas sa hangganan. Ethan, talagang inimbitahan kami dito. Pero hinahamak kami ni Binibining Garcia. Isang taong walang kinalaman sa seremonya ng paglagda na ito. Paano hindi magagalit si Yvonne? Sino nga ba talaga ang walang kinalaman sa seremonya ng paglagda? Malalaman din natin yan. Chloe, talaga bang dadalhin mo ito ng ganito kalayo? Gusto ko lang malaman kung ano ang kinatatakutan nila. Tito, pakiusap, gawin mo na lang itong isang pabor para sa akin.
Kunin mo para sa akin ang 2 imbitasyon. Hindi ko kaya, Bianca. Ang listahan ng mga bisita para sa okasyong ito ay personal na pinili ng grupo ng Tugatog mismo. Wala kang magandang record. Hindi ka lang talaga kasama. AW8. Tito, sige na tito. Hindi naman nila titingnan ng bawat isang card. Kadugo mo ako. Tulungan mo naman ang iyong pamangkin, ano? Paano ito nangyari? Ang listahan ng mga bisita. Ako mismo ang pumili. Siguradong wala sila roon. Chloe Garcia, sa tuwing akala mo nahuli mo na ako, laging isang hakbang ako sa unahan. Ang tito ko ay hindi lang ang vice-presidente ng sangay ng grupo ng Tugatog. Siya rin ang namamahala sa buong seremonya ng paglagda sa kontrata. Sa kanya sa aking tabi, anong tsansa pa ba ang mayroon ka? Binibining Garcia, dapat mong paniwalaan ako ngayon, hindi ba? Si Bianca Santos. Nakapasok na pala talaga siya sa grupo ng Tugatog. Malalaman ko kung sino talaga ang kumukupkop sa kanya. Chloe, nakita mo ang imbitasyon. Kalimutan mo na lang. Chloe Garcia, sa iyong mga nakakahabag na maliit na panlilinlang, akala mo hindi ko nakikita ang totoo. Gumagawa ng ganyang eksena. Dahil lang gusto mo na bumalik sa iyo ang aming Ethan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang babaeng katulad mo, napakalandi, ay hindi lang sapat para sa aming Ethan. Ang payo ko sa iyo, ay umalis ka sa aming harapan. Jessica, tama na iyan. Ano? Hindi ako nagkakamali. Ang kapal ng mukha niyang humiya sa akin at kay Bianca ng ganoon. Dapat siyang pilitin na lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Hayaan mo na Yvonne, malaking araw ngayon ni Ethan. Hindi ako bababa sa kanyang antas. Nakikita mo ba kung gaano kabait si Bianca? Napakabuti. Bianca, huwag kang mag-alala. Ako, ang sasalo para sa iyo. Kapag ang masamang babaeng ito, at si Ethan ay tapos na sa paghihiwalay nila, sisiguraduhin kung pakakasalan ka ni Ethan. Pagkatapos tayo, lahat ay magiging isang maligayang pamilya. Jessica, ano ba ang pinagsasabi mo? Perpekto. Isang pagtatagpo na pinagpala ng langit. Chloe Garcia, sinusubukan mo ba talagang iwan ako? Siya. Nabaliw na si Chloe Garcia. Ang upuang iyon ay nakalaan para sa tagapagmana ng pamilya Garcia. Ang kapal ng mukha niyang kuning iyon. Lalong tumatapang siya sa bawat minuto. Kung magagalit siya sa pamilya Garcia, isusubo niya si Ethan kasama niya. Ang masamang babaeng iyan. Papatayin niya tayong lahat. Naku, Tumigil ka dyan. Bitawan mo. Chloe, reserbado ang upuang iyon para sa tagapagmana ng pamilya Garcia. Siya lang ang pwedeng umupo dito. Gusto mo bang mamatay? Bakit hindi ako pwedeng pumunta doon? Chloe, ang upuang ito ay espesyal na inihanda para sa tagapagmana ng pamilya Garcia. Sinusubukan mong agawin ang atensyon. Hindi mo ba alam ang halaga mo? Anong klaseng basura ka? Ipagsawalang bahala mo ang pag-aalala mo. Yan mismo ang upuan ko. Chloe, nawala na sa isip mo. Isang asawang iniwan pagkatapos manganak, nangahas na magpanggap bilang tagapagmana ng pamilya Garcia. Sige, maghanda ka para sa seremonya ng paglagda sa kontrata. Itong si Ginoong De La Cruz, bakit siya ganon ka-eager na sumunod sa bawat salita ni Chloe? Binibining Garcia, iminumungkahi kong umalis ka na rito. Ngayon din, pagkatapos ng lahat, kung mabubunyag ang relasyon mo kay Ginoong De La Cruz, ay malaking iskandalo ang kahihinatnan nito. Chloe, hindi pa natin naipapirmahan ang ating diborsyo. Ganito ka kumilos. Wala na ba akong halaga sa iyo? Ang ginagawa ko ay wala kang kinalaman. Wala talaga. Alam ko ginagawa mo lang ito para pag-initan ako, lumalapit sa ibang lalaki at nagpapakita ng pagiging malapit. Pero ang seremonya ng paglagda ngayon ay napakahalaga. Hindi natin kayang magalit ang grupo ng Tugatog. Kung ma-offend natin ang grupo ng Tugatog, kahit ako, hindi ka kayang iligtas. Ililigtas mo ako? Ethan, sabihin mo, kailan mo ba ako niligtas? Noong itinulak mo ako at muntik na akong makunan? O noong nagdurugo ako sa delivery room? Habang ikaw ay nasa labas kasama ang ibang babae? Pag-usapan natin yan mamaya. Sumama ka sa akin ngayon. Sa hinaharap, Ethan, iniisip mo pa rin na may hinaharap pa tayo? Binibining Garcia, ang seremonya ng paglagda sa kontrata ay malapit nang magsimula. Pinapayuhan kitang huwag magkagulo o gumawa ng eksena. Kung ma-offend mo ang tagapagmana ng pamilya Garcia at madamay si Ethan, hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan. Binibining Santos, natutuwa ka ba sa pagpapakialam sa pagsasama ng ibang babae? O natutuwa ka lang sa kasiyahan ng pagnanakaw ng mga bagay mula sa ibang tao? Chloe, ano bang sinasabi mo? Binibining Garcia, pwedeng mong insultuhin ako, pero pakiusap, huwag mong guluhin ang seremonya ng paglagda. Alam mo ba kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni Ethan para masiguro ang partnership na ito sa grupo ng Tugatog? Chloe, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis ka rito agad. Ang seremonya ng paglagdang ito ay hindi dapat magulo kahit kailan. Nakikita mo? Ang pinakamahalaga pa rin kay Ethan ay ako at si Molly. Ano? Titigil ka na sa pagpapanggap?
Hindi ako katulad mo. Kaya kong ibigay kay Ethan ang lahat ng gusto niya. At ikaw, at ang anak sa labas na pinanganak mo. Umalis kayo sa pamilya Reyes. Lisanin mo si Ethan magpakailanman. Sabihin mo ulit yan, kung may lakas ka ng loob. Isang anak sa labas na walang ama. Isinilang upang hamakin. Mas mabuti pang hindi na lang ipinanganak. Bianca, talagang ginugulo mo ako? Sige, gagawin ko. Chloe, nawawala na ba ang isip mo? Ethan! Ethan! Tulungan mo ako! Chloe, paano mo nagawang manakit ng ganoon? Niinsulto niya ang anak ko. Akala mo palalampasin ko lang yon? Anong sinabi mo sa kanya? Binibining Garcia, bilang kapwa ina, sinasabi ko lang na dapat kang magbigay galang para sa mga bata, para hindi sila mahiya sa'yo. Hindi mo kailangang magalit ng ganoon. Masamang babae ka. Bakit hindi ka na lang namatay sa operasyon? Buhay ka at ang ginagawa mo lang ay sirain ang pamilya namin. Ethan, ganoon din ba ang iniisip mo? Siyempre ganoon ang iniisip niya. Ang ayaw na ayaw ni Ethan ay ang mga masasama at mapagplanong babae. Kung alam lang niya kung gaano kakalupit, Ethan hindi kanya pakakasalan. Jessica, tumahimik ka. Jessica. Kahit ano pa ang nangyari, hindi mo dapat sinaktan ng isang tao ng ganoon. Humingi ka ng tawad kay Bianca ngayon at kalimutan na natin ito. Ethan, tama pala ang hinala ko sa'yo. Ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko ay ang iwan ka. Makinig ka. Wala kang karapatang utusan ako. At talagang, hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Chloe, akala mo ba dahil nakasama mo na si Ginoong De La Cruz, wala nang makakagalaw sa'yo? Bianca, Hindi ba ang tito mo ang may hawak sa event na ito? Kunin mo siya ngayon. Paalisin mo ang babaeng ito. Ethan, hindi ko naman gustong umabot sa ganito. Pero ayaw makinig sa katwiran ni Binibining Garcia at gustong guluhin ang seremonya ng paglagda sa kontrata natin. Kaya wala akong magawa kundi ipatawag ang tito ko para paalisin siya. Sino yan? Sino ang may kapal ng mukhang manggulo sa teritoryo ng grupo ng Tugatog? Chloe Garcia, nandito na ang tito ni Bianca. Malapit ka ng mapahiya. Bianca, ano ang nangyayari? Ginoong Ramos, siya yun. Chloe Garcia. Hindi lang niya sinampal ang pamangkin mo, sinubukan pa niyang sirain ang signing ceremony. Ano? Ginoong Ramos, Ethan Reyes, ano ba ang ginagawa mo? asawa ko siya. Wala siyang intensyon na magpanggap bilang ang tagapagmana ng pamilya Garcia. Isiping matagal na siyang hindi nakakasabay sa mga pangyayari. Patawarin mo na siya. Ethan Reyes, at ano naman ito? Bukod pa riyan, ako mismo ang sasagot sa lahat ng gastos mula sa event ngayong araw. Ako ang bahala sa lahat. Ikaw ang sasagot? Ginoong Reyes, alam mo nang mabuti na ang signing ceremony na ito ay inorganisa ng aming grupo ng Tugatog para sa pinakamamahal na tagapagmana ng pamilya Garcia. Hindi dapat magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Kung may mangyaring talagang mali, kalimutan mo na ang sarili mo. Kahit ako ay hindi kayang harapin ang mga kahihinatnan. Ano? Huwag mo siyang ipagtanggol. Ikaw ang nakagulo sa signing. Hindi mo ba ako kilala? Sino ka ba? Bakit ko dapat kilalanin ka? Tama ka. Pagkatapos ng lahat, ilang taon na akong hindi pumapasok sa kumpanya, kaya hindi nakapagtataka na hindi ako nakikilala ng mga bagong executive. Chloe Garcia, malapit ka ng mapahamak at nagsasalita ka pa rin? Ang pagiging matigas ang ulo ay isang bagay. Pero ang magkaroon ng kapal ng mukhang kumilos nang walang ingat sa teritoryo ng grupo ng Tugatog. Tingnan natin kung gaano katigas talaga ang iyong mukha. Ginoong Ramos. Ethan, huwag mo siyang protektahan. Kung guguluhin mo ang tito ko, nagagalit ka sa mismong tagapagmana ng pamilya Garcia. Hindi ako makapaniwala na ang mga empleyado ng grupo ng Tugatog ngayon ay hindi na makapag-iba ng tama sa mali. Hindi mo pa nga nalalaman ang buong katotohanan, nagsisisi ka na agad. Tumahimik ka. Ethan, si Ginoong Ramos ang namamahala ng signing ceremony na ito. Hindi mo ba gusto ang proyektong iyon ng grupo ng Tugatog? Ethan, ang cash flow ng ating kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Kung wala ang proyektong ito, babagsak ang ating kumpanya. Ethan Reyes, hindi mo kailangang tumayo diyan na nagpapanggap na santo. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang may kapal ng mukhang hawakan ako. Matandang bruha, sawa ka na ba sa buhay? Ang isang VP ng subsidiary ng grupo ng Tugatog ay matatakot sa isang walang silbing may bahay na tulad mo? Mga guwardiya, hulihin siya. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na humawak sa akin. Ginoong Ramos, may payo ako. Ang pag-offend sa pamilya Reyes ay isang bagay, pero kung lalabanan mo ako, malamang bukas pa lang wala ka na sa grupo ng Tugatog bukas. Bakit ganito katapang ang babaeng ito? Bakit ganito katapang ang babaeng ito? Maari kaya siya nga ang tagapagmana ng pamilya Garcia? Hindi imposible. Pagkatapos ng lahat, wala pang nakakakita sa tagapagmana ng pamilya Garcia. Binibining Garcia,
Hindi mo naman talaga pinaniniwala ang ikaw ang tagapagmana ng pamilya Garcia, di ba? Ang tagapagmana ng pamilya Garcia ang pinakamataas ang estado. Paano pwedeng ikaw, isang walang kwenta, walang hiyang asawang iniwan? Binibining Garcia, kung ikaw nga ang tagapagmana ng pamilya Garcia, ipakita mo ang ebidensya. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Ginoong Ramos, ang asawa ko ay nagagalit lang sa akin. Hindi niya sinasadya na magpanggap bilang tagapagmana ng pamilya Garcia. Ethan, huwag kang makialam. Binibining Garcia, hanggang kailan mo itutuloy ang pagpapanggap na ito? Kung ikaw nga ang tagapagmana ng pamilya Garcia, bakit hindi ka sinamahan ng ika-4 na batang Ginoo? Malapit na silang dumating. Aba. Seryoso ka talaga sa pagpapanggap na ito, ano? Talagang ina-absorb mo ang role. Hindi lang malapit na silang dumating. Dadalhin din nila ang higante sa industriya, Ginoong Santiago. Binibining Garcia, nangangarap ka ba? Chloe, anong kalokohan ang sinasabi mo ngayon? Ang ating signing ceremony, kahit na tinipon nito ang mga elite ng lungsod ng Luntiang Tanawin, ay hindi pa rin sapat na malaking usapin para makuha ang atensyon ni Ginoong Santiago na nakatira sa ibang bansa. Para sa isang event ng aming kalakihan, bakit siya darating? Eksakto. Ako ang namamahala sa seremonyang ito at wala akong natatanggap na ganoong balita. Sino ka ba? Bakit ka pa ipapaalam? Ikaw, Binibining Garcia, iminumungkahi kong itigil mo na ang pagiging matigas ng ulo. Humingi ka ng tawad sa tito ko ngayon din, at baka patawarin ka niya. hindi sapat ang paghingi ng tawad. Pipilitin ko siyang lumuhod at magmakaawa, tapos palayasin sa seremonya. Mga guwardiya. Ano? Ginoong Santiago ay paparating na sa signing ceremony ngayon? Ikaw nga ba talaga ang tagapagmana ng pamilya Garcia? Binibining Garcia, ang tuso mo naman. Nagawa mo talagang pasabugin ni Ginoong de la Cruz. Ang ganitong mga kompidensyal na impormasyon, para sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Ramos, baka hindi mo alam, pero itong si Chloe Garcia, nagkarelasyon siya kay Ginoong de la Cruz para lang makapasok dito sa lugar na ito. Si Ginoong de la Cruz, hindi ba siyang tauhan ng ika-4 na batang Ginoo? Baka naman ikaw at ang ika-4 na batang Ginoo ay may espesyal na relasyon? Kaya pala noong araw na yon sa Civil Affairs Bureau, ang taong kinikilig-kiligan mo ay ang ika-4 na batang Ginoo pala. Kaya pala, Binibining Garcia ay napakapalagay loob. Ganun pala ang sitwasyon. Gayunpaman, hayaan mong sabihin ko sa'yo, kilala ang ika-4 na batang Ginoo sa pagiging walang kinikilingan. Para sa isang babaeng tulad mo na walang kahit anong pag-iingat, kahit ako ang mag-ayos sa'yo, mag-aapaw lang siya sa pagpupuri at inaasahan mong kakampihan ka niya. Ha, katawa-tawa. Ganoon ba? Siyempre, mga lalaki, turuan niyo siya ng leksyon. Ginoong Ramos, ang aking asawa ay pansamantalang nalito lang. Sana'y maging mapagbigay ka at palampasin mo na ito. Ethan, hindi lang ikaw ay niloloko, ikaw ay inaapi sa harap ng publiko. At ipinagtatanggol mo pa rin siya. Ethan Reyes, hindi ko kailangan ng pagmamakaawa mo para sa akin. Ano pa ang kailangan mo? Si Ginoong de la Cruz o yung ika-4 na batang Ginoo? Chloe, huwag kang magdaya sa sarili mo. Anong klaseng lalaki ang ika-4 na batang Ginoo? Sa tingin mo ba ay magkakagusto siya sa'yo? Ginoong Reyes, ikaw ay isang umuusbong na bituin sa larangan ng biolohiya. Bakit mo pa, para sa isang babaeng malandi, isisira ang iyong sariling kinabukasan? Siya ang aking asawa. Ano, Ginoong Reyes? Sinasabi mo bang ayaw mong pumirma sa aming grupo ng tugatog? Apa? Ethan, siya ang naghahanap ng gulo. Bakit mo pa siya pinapakialaman? Ethan, hindi natin kayang mawala ang proyektong ito. Siya ang may kagagawan nito. Gusto mo bang isakripisyo ang iyong sariling kinabukasan at ang buhay ni Molly? Maghanap ako ng ibang paraan para mailigtas si Molly. Pero hindi na ako makapaghintay pa. 3 taon ko nang hinahanapan ng lunas si Molly. At sa wakas ay may pagkakataon na tayo sa grupo ng tugatog. Kung may mangyari kay Molly, paano mo ako haharapin? O si Arthur? Pigilan niyo siya. Si Chloe, si Ethan at ang proyekto ay mapupunta lahat sa akin. Ang mga has na agawin ang mga bagay sa akin, sobra ang tingin mo sa sarili mo. Subukan mo lang siyang saktan. Ayos ka lang ba? Ginoong Ramos, ikaw ang inatasang mamahala sa buong seremonya ng paglagda na ito. At ganito ang paghawak mo rito. Sa totoo lang. Kasi, Chloe, ayos ka lang ba? Umalis ka. Hindi namin kailangan ng pakialam mo dito. siya nga kaya ang tagapagmana ng pamilya Garcia. Nako, wala na ako. Dumating na si Ginoong Santiago. Diyos ko, si Ginoong Santiago nga. Sino kaya ang may impluensya para mapapante siya rito?
Alam mo, kapag nakisali na siya, wala nang proyektong hindi niya matatapos. Hindi naman siya narito para kay Ginoong Reyes, di ba? Malakas talaga ang koneksyon ni Ginoong Reyes. Ethan, ang tagal at hirap ng pinagdaanan mo sa proyektong ito sa matagal na panahon. Tiyak na para sa'yo narito si Ginoong Santiago. Pero hindi ko pa siya nakikilala dati. Sino ang ayaw makipag-ugnayan sa isang kapwa na kahanga-hanga? Napakabata pa ni Ethan, pero ang dami na niyang naabot sa larangan ng biolohiya. Natural lang na hanapin niya si Ethan. Papalapit na siya, papalapit na. Salubungin mo siya. Bilisan mo. Maligayang pagdating. Salamat sa pagpunta sa mahabang biyahe. Ay. Walang anuman. Ang pagkakaroon ng isa pang pagkakataon na makipagtulungan sa iyo, Binibining Garcia, ay isang karangalan para sa akin. Si Po. Chloe, paano mo ba nakilala si Ginoong Santiago? Anong pakialam mo? Alam kong mali pa rin ang pagtingin mo sa akin. Pero ngayon, sa okasyong ito, hindi ito lugar para pag-usapan ang usapang pamilya. Kung maaari mong hikayatin si Ginoong Santiago na sumali sa aming proyekto, tiyak na malaking tulong ito sa amin. Chloe, nakita mo naman kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Ethan. Sa buong panahong ito, tutulungan mo siya, di ba? Siyempre, sasali si Ginoong Santiago. Sa katunayan, masasabi mong si Ginoong Santiago ay narito talaga para rito. Alam ko na, Chloe. Lagi kang naiintindihan. Kapag dumating ang panahon, kapag natapos ko na ang abalang panahong ito, isasama kita at ang sanggol pa uwi. Una, ating sambitin si Ginoong Santiago sa seremonya ng paglagda sa kontrata ngayong araw. Ngunit ngayon, mayroon akong isang anunsyo. Ang seremonya ng paglagda sa kontrata ngayong araw ay kinansela. Ang proyektong pampondo para sa grupo ng Tugatog ay, simula ngayon, muling bubuksan para sa pampublikong pagbibigay ng bid. Chloe, seryoso ito. Mukha ba akong nagbibiro? Chloe, alam kong ayaw mo sa akin. Pero hindi ba ito pabigla-bigla na hayaang maapektuhan ng personal na galit ang negosyo? Paano kung desidido akong kanselahin ito? Ang pagpapaapekto ng personal na galit sa negosyo. Lahat ng tao sa lungsod ng lunti ang tanawin ay magiging mababa ang tingin sa iyo. Kahit ang sarili mong anak ay mahihiya sa iyo. Tito, Sino sa tingin mo si Binibining Garcia? may karapatan ka bang insultuhin siya? Sino ba itong si Binibining Garcia? Pwede lang niyang kanselahin ang isang proyekto ng basta-basta. Maaari nga ba siyang ang tagapagmana ng pamilya Garcia? Tagapagmana man siya ng pamilya Garcia o hindi, malinaw na ang ipinahayag ng pamilya Garcia. Malamang malayong kamag-anak lang siya. Malamang pagod ka na. Samahan na kitang umuwi. Mauna ka. Ethan, kung wala ang proyektong ito, ano ang mangyayari kay Molly? Chloe, hindi ba pwedeng tumigil ka na sa pagiging matigas ang ulo? Ang proyektong ito ay napakahalaga sa akin. Huwag kang makialam. Ethan Reyes, ituring mo itong babala. Hiwalay na kayong dalawa. Kung susubukan mong pigilan kami ulit, huwag kang magalit kung magkakagulo. Hanggat hindi pa tapos ang papeles. Si Chloe Garcia ay asawa ko pa rin. Asawa. Tara na, umuwi na tayo. Umalis ka sa harap ko. Sino ang nagsabing hindi pa tapos? Ethan, tapos na tayo. Kung magpapatuloy ka nito, isasakdal kita. Masaya ka na ba ngayon? Pwede na ba akong umalis? Hindi ko kinikilala ito. Hindi iyan ang pirma ko dyan. Asawa mo pa rin ako, ang lehitimong asawa mo. Ayos ka lang ba? Chloe, Lumayo ka. Umuwi na tayo. Ethan, tumawag ang ospital. Biglang nahilo si Molly at nagsimulang sumuka. Ano ang gagawin natin? Ethan, pumunta muna tayo sa ospital. Kung may mangyari kay Molly, kung sakaling mangyari ang pinakamasama, masisiraan ako ng bait. May Ginoong Garcia na nag-aalaga kay Chloe. Magiging ayos lang siya. sige, umalis na tayo. Chloe, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Ang walang hiyang si Ethan Reyes. Kung may mangyari sa iyo, hinding-hindi ko patatawarin ang walang hiya at ang masamang babae niya. Mula ngayon, tapos na kami ni Ethan Reyes. Tapos na. Evan, Chloe, Oy Chloe, gising ka na pala. Sabi ng doktor, dahil sa panganganak ng maaga, masyadong mahina ang katawan mo. Ngayong maayos na ang proyekto, dito ka na lang sa bahay at magpagaling. oh,
Alam mo ba kung kailan babalik si Leo? May mga dapat pa siyang ayusin, pero nangako siyang darating talaga siya para sa pagdiriwang ng unang buwan ni Tia. Tia, mabuti naman. Magkakasama na ulit tayong pamilya. Ngayong wala na tayong masamang tatay. Masaya at walang problema ang paglaki natin. Salamat at nakauwi tayo ng maaga. Ayos lang si Molly. Hindi naman malala. Huwag kang mag-alala, may mga gagawin pa ako. Siguraduhin mong maalagaan si Molly. Ethan, ang daming nangyari ngayong araw. Nawalan na ako ng pasensya. Pwede ba? Samahan mo ako? Sabi ko na nga, may mga gagawin pa ako. Magpahinga ka. Ethan, Nanay, nandito na si Tatay Ethan kasama natin. Bakit kailangan ko pang magpanggap na may sakit? ano sa palagay mo? Kung wala kang sakit, hindi tayo papansinin yan. Maging mabait kang bata, Molly. Ang pagpapanggap na may sakit ang tanging paraan para maawa sa atin si Tatay Ethan. Chloe, mali talaga ako noon. Pasensya ka na. Mahal? Huwag kang puro trabaho. Magpahinga ka, okay? Chloe. Chloe, pagkatapos ng pagdiriwang ng unang buwan, kapag nakuha ko na ang proyekto sa grupo ng Tugatog, uuwiin kita at ang anak natin. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Ethan, may nangyaring masama. Anunsyo lang ng grupo ng Tugatog na tinigil na nila ang kontrata natin. Ano? Siguro si Chloe ang may gawa nito. Binubula niya ang ika-4 na batang Ginoo laban sa atin. Tawagan mo si Chloe ngayon din? Hindi siya sumasagot? Talagang siya ang may pakana nito. Pinagtatanggol mo pa rin siya? Ano bang ginawa niya sa'yo? Para kang nabibihag ng kanyang kapangyarihan. Hindi ko akalain na ganito kawalang awa si Chloe. Kapag nawala sa atin ang proyektong ito, babagsak ang kumpanya natin. Nanay, Bianca, Dapat kang humingi ng tulong sa tiyo mo. Hindi. Mula ng seremonya ng paglagda, natanggal sa trabaho ang tiyo ko. Pero narinig ko na, sa ilang araw, ang tagapagmana ng pamilya Garcia ay magdaraos ng pagdiriwang ng unang buwan para sa kanyang anak. Nandoon ang pinuno ng grupo ng Tugatog. Siguro dapat tayong makiusap kay Ginoong Garcia. Pagdiriwang ng unang buwan, sa 10 araw. Pagdiriwang din ng unang buwan ni Tia. Hawak na ni Chloe ang grupo ng Tugatog sa kanyang kamao ngayon. Hindi tayo tutulungan ni Ginoong Garcia. Paano kung ialok natin sa kanya ang kalahati ng halaga ng kumpanya natin? Munting Tia, ngitian mo naman ang tiyo mo. Hinaan mo ang boses mo. Huwag mo siyang takutin. Binibining Garcia. Nandito si Ginoong Reyes na may regalo para kay Binibining Tia. Papapasukin ba natin siya? Sabihin mo, si Ethan Reyes at ang mga aso ay hindi papasukin. Leo, siya pa rin ang tatay ni Tia. Ngayon ay pagdiriwang ng unang buwan ni Tia. Papasukin mo siya. Nanay, ang ganda ng lugar na ito. Ang pamilya Garcia talaga, karapat-dapat sa pagiging pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Luntiang Tanawin. Kahit ang kanilang tahanan ay ganito kaganda. Dapat sana ngayon ay pagdiriwang ng unang buwan ni Tia. Pasensya na, Tia. Kapag nakauwi na tayong lahat, maghahanda ako para sa iyo ng pinakamalaking handaan. Dito po, pakisuyo. Larawan ni Tia, ang tagapagmana ng pamilya Garcia. Paano ito naging si Tia? Hindi ko akalain na ang ika-4 na batang Ginoo ay ganito ka-concern kay Chloe. Hanggang sa pagdiriwang ng unang buwan ng anak niya, ay pinagsasabay niya sa kanyang sariling pamangkin na babae. Malakas talaga ang dating ni Chloe. Hoy, Ethan, hintayin mo ako. Leo, hindi ba't sinabi ni Leo na uuwi siya para sa pagdiriwang ng unang buwan ni Tia? Bakit ang tagal niya? Huwag kang mag-alala. Si Leo at Evan ay paparating na. Malapit na sila. Chloe, hinayaan mong isang dayuhan ang maghanda ng pagdiriwang ng unang buwan ng anak ko? Ang kapal ng mukha mo. Pero may respeto pa rin ako sa sarili ko. Tumigil ka sa iyong kasuklam-suklam na bibig. Kung sino ang maghahanda ng pagdiriwang ng anak ko, kung saan ito gaganapin, kung paano ito gagawin, iyon ay usapin ng aming pamilya. Wala kang pakialam dyan, Ginoong Reyes? Chloe, nag-aalala lang si Ethan kay Tia. Nagsalita lang siya ng mainit ang ulo. Kailangan ba talagang sampalin mo siya? Kaya pala si Ginoong Reyes ay napakadedikado sa sarili niyang anak, ha? Dinala pa niya ang kanyang kalaguyo sa pagdiriwang ng unang buwan ng sarili niyang anak. Kaya pala siya ang kabit. Kakapal naman ng mukha na sumingit ng ganyan. Tama, yung babaeng iyon. Kitang-kita sa unang tingin na mapagplano. Kawawa naman si Binibining Garcia at nagkaroon pa ng ganoong ex-husband. Ito ba ang kanyang anak sa labas? Ganito na kalaki?
Kayo ang masama. Kayo ang kabit. Ito ang tatay ko. Sabi ng tatay ko, mahal na mahal niya si mommy. Sabi niya, kapag nakuha na niya ang proyekto at kumita na siya, magkasama na tayo magpakailanman. Kaya pala ang ating abalang si Ginoong Reyes ay dumalo sa pagdiriwang ng unang buwan, hindi para makita ang kanyang anak, kundi para sa proyekto. Sabi ni nanay, lahat ng ginagawa ni tatay ay para sa ikabubuti natin. Molly, tumahimik ka. Huwag kang magsasabi ng kung ano-ano. Hindi ako nagsasabi ng kung ano-ano. Sila ang masasama. Gusto nilang kunin si tatay. Si Tia ang walang ama, isang anak sa labas. Molly, paano mo nasabi ang ganoong klaseng salita? Tatay, iiwan mo rin ba ako? Ako. Chloe, pasensya na. Bata pa si Molly. Minsan talaga, ang mga bata ang mga sinasabi, maliban na lang kung madalas marinig yan mula sa matanda. Hindi basta-basta sasabihin yan ng bata. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang ako ang nagturo kay Molly na sabihin yan? Tigilan mo na yan, Chloe. Bata lang si Molly. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Ethan Reyes, ipinagtatanggol mo pa rin sila? Hindi ka talaga karapat-dapat na narito sa pagdiriwang ng unang buwan ni Tia. Umalis ka na rito kasama ang mga tao mo at siguradong hindi mo makukuha ang proyekto. Chloe, makikipag-away ka ba talaga sa isang 4 na taong gulang? Ako ang nakikipag-away? Ethan, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ang lakas ng loob niyang tawaging anak sa labas ang anak ko. Ang anak ko ay may inang nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Hindi tulad ng iba na nanganganak lang at iniwan. Palabasin mo siya rito. Chloe, ang proyektong ito ay usapin ng buhay at kamatayan para sa kumpanya. Duway TV, Duway TV A2. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, tumigil ka na sa pagharang sa amin, okay? Eksakto. Kailangan namin ang proyektong ito para mailigtas ang kumpanya. Bakit kailangan mong patuloy na tumutok sa amin? Nakakatawa. Kung talagang gusto kayong ipahamak ng pamilya Garcia, hindi kayo magtatagal ng 1 linggo sa lungsod ng Luntiang Tanawin. Ginoong Reyes, payag kang bigyan kita ng isang payo. Kunin mo ang iyong kabit at ang iyong anak sa labas at umalis kayo sa bahay ng mga Garcia. Hindi ko na uulitin pa. Noong unang panahon, mahilig si Kaukaw sa mga asawa ng ibang lalaki. Ngayon naman, ang ika-4 na batang Ginoo ang kumakalinga sa batang ginang. Talagang wala nang pamantayan ang ika-4 na batang Ginoo. Ano? Bianca, uulitin mo pa ba yan? Kahit na ako, si Leo Garcia, ay hindi pa nakakapanakit ng babae. Pero ako, ay masayang-masayang gagawa ng pagbubukod para sa'yo. And, Leo, Chloe, talagang hindi kami dito para manggulo. Ang proyektong ito ay talagang napakahalaga para sa kumpanya. Handa akong ialok. Ang kalahati ng halaga ng aking kumpanya sa merkado. Upang makiusap na makipagkita kay Ginoong Walter Garcia. Tama, kahit na may masamang dugo sa pagitan natin, negosyo ay negosyo. Ang tubo ang pinakamahalaga. Bilang pinuno ng grupo ng Tugatog, siguradong matutokso si Ginoong Garcia. Ethan, dahil sa mag-ina na iyon, handang ibigay mo ang kalahati ng halaga ng iyong kumpanya. Kailan ka nagpakita ng ganitong pagmamahal kay Tia at sa akin? Chloe, talagang mahal na mahal kita at si Tia, buong puso ko. Sumpa ko, kapag nailigtas ko na ang kumpanya, susunduin kita at si Tia. Pagkatapos, magiging pamilya na tayong muli. Magiging pamilya muli. Ethan, paano mo nasabi iyan? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi ka ba nahihiya? May problema? Biglang nahihirapang huminga si Binibining Tia. Hindi siya makahinga. Tia, tara na, kumuha ng doktor ngayon din. Tia, huwag mo akong takutin ng ganyan. Tia. Ano ba ang nangyari? Pumunta ako para ihanda ang formula ni Binibining Tia. At nang bumalik ako, ganito na ang kanyang kalagayan. Binibining Garcia, pakiusap, kumalma po kayo. Magiging maayos si Binibining Tia. Konti lang naman ang kinain niyang lugaw na may lamang dagat. Salamat sa Diyos. Salamat, Doc. Talagang kinabahan ako. Paano mo naisipang bigyan si Tia ng lugaw na may lamang dagat? Talagang hindi ako yun. Alam kong allergic sa lamang dagat si Binibining Tia. Ilang minuto lang akong nawala nang umalis ako. Maayos na maayos si Binibining Tia. Binibining Garcia, ano po ang ginagawa ninyo? Chloe, bakit mo siya sinuntok? Tinatanong kita, nasaan ang iyong minamahal na anak? Si Molly ba ang ibig mong sabihin? Nanay, Tabi. Molly, tinatanong kita, ano ang ginagawa mo kanina? Binibining Garcia, ano po ang ipinahihiwatig ninyo? Sinasabi mo ba na ang anak ko ang may balak saktan si Tia? Anong ebidensya ang meron ka? Chloe, alam kong galit ka ngayon, pero si Molly ay 4 na taong gulang lang. Paano niya masasaktan ang sinuman? Ethan Reyes, napagtanto mo ba na muntik nang mamatay ang anak mo kanina? Alam ko,
Pero anong ebidensya ang meron ka na si Molly ang gumawa? Molly, sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa mo kanina? Pumunta ako sa banyo. Nakikita mo, Chloe? Kaya ayaw mong aminin ha? Kung gayon, titingnan natin ang footage ng seguridad. Molly, Ethan, nahimatay si Molly. Dalhin na natin siya sa ospital ngayon. Molly? Chloe, pangako ko sa iyo, kapag nagising si Molly, aalamin ko ang katotohanan. Tigil. Hustisya para sa anak ko ang gusto ko. Hanggat hindi natin nalalaman ang nangyari, walang aalis. Binibining Garcia, nakikiusap ako sa inyo kung may mangyari man sa anak ko. Ayaw ko na ring mabuhay. Siya, kung gayon, gusto kong makita kung paano ka magdrama tungkol sa pagkamatay. Chloe Garcia, alis na kami. Ako, si Walter Garcia, ang naririto ngayon, hanggat hindi natin nalalaman ang nangyari kay Tia, walang sino mang aalis. Tumayo ka. Ethan, ano ang gagawin natin ngayon? Ginoong Garcia, kumusta si Tia? Stable siya sa ngayon. Sa ilalim ng aking bubong, paano ka nangahas na manakit ng aking pamilya? Ang tapang mo? No? Ethan, wala silang gagawin sa atin, di ba? Si Molly ang anak ni Arthur, pagkatapos ng lahat. Ginoong Garcia. Aksidente lang ang nangyari sa bata. Palaging mahina ang kalusugan ni Molly. Hayaan mo muna akong dalhin siya sa ospital. Isang aksidente? Kung talagang aksidente iyon, bakit takot kang tingnan ang footage ng seguridad? Binibining Garcia, mahalaga ang anak mo. Mas mababa ba ang halaga ng anak ko dahil doon? Nawalan ng malay si Molly. Kung may mangyari sa kanya, kaya mo bang panagutan? Malinaw na ang sinabi ko. Hanggat hindi natin nalalaman ang totoo, walang sino mang aalis. Gawin mo na, ngayon din, sa loob ng 3 minuto, gusto ko ang lahat ng footage ng seguridad sa loob at labas ng villa. Opo, sir. Ginoong Garcia, kahit na gusto mong tingnan ang footage, kahit papaano, hayaan mo muna akong dalhin ang anak ko sa ospital. Chloe, usapin ito ng buhay at kamatayan. Oh, talaga? Siya, ang inang ito at ang anak niya, paano nila nagawang lokohin ka? Bakit biglang nagbago? Napakabata pa, ngunit napakalikot na ng isip. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Huwag mong subukang apihin ang nanay ko. Ethan, natakot lang si Molly, kaya nga siya hinimatay. Ginoong Garcia, nakuha na namin ang footage ng surveillance. I-play mo, ngayon din. Gusto kong makita kung sino ang may kapal ng mukha, na makialam sa isa sa mga Garcia. Hindi! Ano? Kinakabahan ka na ba, Binibining Santos? Natatakot ka bang ipapakita nito na ang anak mo ang sumakit sa baby ko? Hindi yun. Ngayon ang pagdiriwang ng unang buwan ng iyong apo. Ayoko lang masira ang selebrasyon. I-play ang footage. Opo, sir. Wala dapat ikatakot ang mga inosente. At saka, gising na si Molly ngayon. Ethan, Kaya alamin natin. Pupunta muna kami sa kusina para tingnan ang mga bagay-bagay. Dito ko pinapakain si Binibining Tia. Bianca, nandito na ang katotohanan sa harap natin. Ano pa ang masasabi mo para sa sarili mo? Ethan, baka naligaw si Molly sa paghahanap ng banyo. Hindi naman napatunayan nito ang kahit ano. Naligaw? Maraming banyo sa unang palapag ng villa. Pero nagkataon lang na napunta siya mismo sa lugar kung saan pinapakain si Tia. Ethan, alam mo naman kung gaano ka-curious ang mga bata. Hindi mo aaminin yan hanggat hindi ka nahaharap sa ebidensya. Sige, gagawin kong tuluyan kang sumuko ngayong araw. Patuloy mo lang itong i-play. Paano naman yung iba? Ang ika-4 na binata. Blind spot yun ng surveillance. hindi nakuha. Hanapin mo. Ngayon na. Kahit kailangan nating baligtarin ang bahay ng mga Garcia ngayong araw, kailangan nating hanapin ang bawat piraso ng surveillance footage. Opo, siya. Mukhang nasa panig ko pa rin ang swerte. Sayang lang, siya mang buhay ng anak sa labas na yon. Binibining Garcia, nakita mo na ang footage. Hindi nito napatunayan na sinaktan ng anak ko ang sinuman. Pinag-iinitan mo si Molly sa liwanag ng araw. Ano man ang mangyari, ngayong araw, kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. Kaya, ano ang gusto mo, Binibining Santos? Humihingi ka ng tawad sa akin at kay Molly sa harap ng lahat. Bianca, hayaan mo na. Ethan, siya ang hindi nag-alaga ng maayos kay Tia at ipinipilit niyang sisihin si Molly. Pinag-iinitan lang niya tayo dahil byuda at ulila tayo. Kung nandito pa si Arthur, hindi niya hahayaang maapi tayo ng ganito. Narito ang footage ng surveillance sa kusina. Hindi.
Imposible. Hindi ito totoo. Molly, kaya ikaw pala. Tatay, Ethan, kilala mo si Molly. Hindi niya kayang saktan ng sinuman. Bianca, nandito mismo ang ebidensya. Mga gwardiya, dalhin ninyo sila. Anong ginagawa mo? Bata pa si Molly. Inaapi mo lang kami dahil mayaman at makapangyarihan ka. Isang byuda at ang kanyang anak. Iyon lang kami. Ako ang nangaapi sa iyo? Nang utusan mo si Molly na saktan ng anak ko, naisip mo ba kailanman na bata rin ng anak ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sadyang pag-uudyok. Sadyang pananakit. Bianca, itabi mo ang mga kasinungalingan mo para sa pulis. Ginang Santos, ang tiwaling isip ng isang bata ay palaging galing sa kanyang mga magulang. Inudyok mo ang isang menor de edad na gumawa ng krimen. Sa kapangyarihan ng pamilya Garcia, maaari ka naming ikulong magpakailanman. Imposible. Bianca, sa lahat ng mga taong ito, ikaw at ang anak mo ang laging nanloloko sa akin. Ethan, hindi ganoon. Dapat kang maniwala sa akin, Ethan. Wala akong kasalanan. Isa akong inang nag-iisa. Ganito siya naging dahil walang ama na magtuturo sa kanya ng tama at mali. Ethan, pakiusap maniwala ka sa akin. Kung may ama si Molly noong lumalaki siya, hindi siya magiging ganito. Ethan, nangako ka kay Arthur na aalagaan mo kami. Si Molly ang nag-iisang anak ni Arthur. Huwag mong kalimutan, iniligtas ni Arthur ang buhay mo. Chloe, mga ilang taon na ang nakalipas, ang ama ni Molly ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan habang inililigtas ang buhay ko. Nangako ako sa kanya na aalagaan ko ang kanyang asawa at anak. Hindi ko sila basta-basta maaring iwan. Tungkol sa nangyari ngayon, kung palalampasin mo ito, kahit anong hilingin mo, papayag ako sa iyong mga kondisyon. Bata lang si Molly, wala siyang masyadong alam. Hayaan mo na lang silang umalis at ibibigay ko ang buong kumpanya ko, walang kondisyon. Ang buong yaman mo ay hindi katumbas ng isang kuko ni Tia. Ethan Reyes, matapat at makatarungan ka. Hindi kita pipigilan, pero hindi mo magagamit ang buhay ng anak ko para bayaran ang iyong mga utang. Ethan Reyes, ikaw nga talaga ay isang... Ethan Reyes, wala kang karapatan na makipagnegosasyon sa pamilya Garcia. Mga gwardiya, dalhin ninyo sila. Naniniwala akong magiging patas ang hatol? Ethan, Tulad ng hinihingi ng hustisya. Chloe, paumanhin. Nagkamali ako sa iyo sa lahat ng mga nakaraang taon. Tapos na yon. Ayaw ko nang balikan ang nakaraan. Kaya maghiwalay na lang tayo ng maayos. Leo. Ito ang kasunduan sa pagwawakas ng karapatan ng magulang. Pirmahan mo. Simula ngayon, wala nang kinalaman sa iyo si Tia at hindi ka na dapat muling makipagkita sa kanya. Ano ang sinabi mo? Chloe, anak ko si Tia. Alam kong galit ka sa akin. Pwede mo akong saktan. Pwede mo akong sigawan. Pero pakiusap, huwag mo akong iwan. Ethan, nang pakasalan kita, hinabol ko ang kaligayahan. Pero nang maglaon ay napagtanto ko na walang kinalaman ang kasal sa kaligayahan. Alis ako sa'yo, hindi dahil sa ibang tao, kundi dahil hindi na kita mahal. Binigyan kita ng paulit-ulit na pagkakataon, pero tinapakan mo ang aking katapatan sa bawat pagkakataon. Sa totoo lang, sa pag-aasawa, normal lang para sa isang babae ang madismaya. Ang mga titig ng asawa na walang pasensya. Lahat ng uri ng pagiging malamig at pagpapabaya. Kahit na maliliit lamang ang mga ito, mga lumang sama ng loob, ngunit ang pag-ipon ng lahat ng maliliit na bagay na iyon ay sapat para mapagod at sumuko ang sinuman. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Chloe, Ethan, nagkasala ka sa kapatid kong babae. Sinaktan mo siya dahil sa isang outsider. Kung hindi lang dahil kay Tia, naisuntok na kita noon pa. Kaya, nakikiusap ako sa'yo na wag mo na silang guluhin mula ngayon. alam ko, pasensya na. Hindi ko alam na kapatid mo pala siya. Pakiusap, hayaan mo lang akong makita siya kahit isang beses pa, okay? Hindi mahalaga kung alam mo o hindi. Kung tunay mong mahal siya, hindi mo siya pagdudahan, hindi mo siya sasaktan, at tiyak na hindi mo hahayaang hamakin siya ng iba. Samahan siyang palabas. Mula sa sandaling ito, wala ng koneksyon si Ethan Reyes
at ang pamilya Garcia. Sa mundong ito, makakakita ka ng magagandang babae kahit saan, pera at material na bagay kahit saan, at murang, mababaw na pag-ibig kahit saan. Ngunit ang lubhang kulang sa pag-ibig ay ang mga bagay na hindi dapat nawawala. Ang pakiramdam ng responsibilidad, seguridad, at katapatan. Mataas ang hinihingi ng panahong ito sa mga babae, at mas mataas pa ang hinihingi sa mga babaeng nasa pag-aasawa. Ipinag-utos sa iyo na maging mabuting asawa at mabuting ina. Sinasabi sa iyo na ang pagbubuntis at pagpapalaki ng anak ay simpleng tungkulin mo lang. Ngunit ang totoo, ang buhay ng isang babae ay hindi dapat binibigyang kahulugan ng pag-ibig o kasal. Lakasan ng loob sa sariling landas sa buhay at bigyan ang sarili ng karapatang pumili.